Vice President, ano po yung reaction ninyo or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castelo. Ruth Castelo, yeah, that she will not be the attack dog of the Office of the Vice President? What's the Ang ganda niya sinabi niyang nung bagong spokesperson ng OVP. Kasi ang sinabi niya, kung sa makikita niyo yan sa news, sinabi niya, una-una, parang utos or mandato niya is not to be an attack dog. Sabi ko, yes. Yun ang tinatawag mong hindi umatake na umatake. I will not be an attack dog. So, ibig sabihin, yung iba attack dog. Yung isa dyan, hinire ng Office of the President to attack. Siya, hindi siya mag-a-attack. Ang galing ng bitaw nung spokesperson na yun. Sapul ika nga, shoot sa banga. Hindi na kailangan sabihin. At sa kanya, focus siya sa accomplishment. Sabi nga, tapos ang ganda na sinabi dito ni Vice President. motivation behind this? Oo, because her job is for the institution, is for the Office of the Vice President. No, it's not political. It's not for me. Yan yung magandang bagay dyan. Na hindi naintindihan ni Aling Claire. Si Aling Claire, supposed to be press secretary, officer, ano ba tawag sa kanya? Basta press officer, yon. Press officer of the Office of the President. Di ba? So, hindi siya spokesperson of Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi. Siya ay nagre-representa ng opisyal na press ng Office of the President. Pero anong ginagawa niya? She is attacking other people. Particular na si Vice President Sara Duterte. Dito mo makikita talaga yung talino eh. Wala eh. Sorry, Ma'am Aling Claire, wala po talaga kayong talino. Sa tingin ko, pananaw ko po yun, respetuhin ninyo. Pwede nyo rin naman tingin nyo sa akin, hindi matalino. Pero ako, ang tingin ko talaga sa inyo, mahina ang utak. Bakit? Kasi dito makikita mo, sinasabi ni VP Sara Duterte, yung aking spokesperson ay spokesperson ng opisina. Hindi ko spokesperson yan. So definitely, ang mga sasabihin lang yan, yung accomplishment ng opisina. Hindi yung ididepensa niya ako o magbibigay ako ng mensahe through her. Walang ganun. Nagkataon lang na ako ang Vice President. Pero ang kanyang mga sasabihin ay yung sinasabi o mga proyekto o mga accomplishment ng opisina ng Vice President. Ang ganda, di ba? Na sana dapat ganun din si Aling Claire. Si Aling Claire, hindi ganun. Ano siya? Ako nandito para depensahan si Marcos, para atakihin ang lahat na lumalabang kay Marcos. Ma'am, hindi yun ang trabaho mo. Trabaho yan ng mga vlogger. Mga vlogger nga. Kita mo nga, nagtipon-tipon sila. May bagong picture na nilabas yung bangkay. Ay, bangkay, sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan. Naglabas siya ng picture. Halatang nagbubuo na sila kasi ang pangit ng messaging ng Alam mo, mahina rin kasi talaga ang messaging nitong itong gobyerno natin. Mahina ito si Marcos. Alam mo kasi Marcos, pag nag-hire ka, wag naman yung mga bobo. Wag naman yung mga tambay sa kanto. Yung dating siraulo, dating adik, dating patapon ng buhay. Puro ganun eh. Wag ganun ang mga vlogger mo. Yung mga walang utak, tapos gagawin mong vlogger. Mahirapan ka talaga na may paihatid yung mga balita, mga proyekto, mga accomplishment. Pero feeling ko naman, kaya ka rin siguro kumuha ng mga ganun, dahil sa wala ka naman talaga accomplishment. So, lokohin mo na lang itong mga to.
Sila naman, tanga, sunod lang na sunod yan kasi nga, pinagpala. Di ba? Pero sa akin lang, sana kumuha kayo ng maayos-ayos na vlogger. Wala eh. Tapos, kukuha kayo ngayon. Maglalagay kayo ng isang opisyal. Sa dami-dami ng kukuhanin ninyong opisyal, yung ganito pa ang ugali. Ganito pa yung pagiging palengkera ang dating. Tapos, alam mo yun, hindi ko nga alam kung flip topper yan o abogado eh. Wala kasi alam mo, makikita mo naman ng ang karakas ng isang abogado at saka ng isang, ewan ko kung anong tawag mo dyan. Hindi ko nga ma-define yung Hindi nga rin siya vlogger kasi parang pagdating sa vlogging medyo mahina din. Para talagang nang babardagul lang. Parang ganun lang ang kanyang definition sa buhay. Di ba? Hindi katulad nitong spokesperson ni talaga maayos. Di ba? Tuloy. So, that is why she will only bring good news, accomplishments, and announcements of the office of the Vice President. Not the other woman. Sino po? Nag-a-atake sa inyo. No, we do not want to, besmirch the reputation of our office. Oo nga po. VP, speaking po kay spokesperson Castello, so nabanggit po niya na meron daw pong additional 170 million dun sa budget ng OBB for next year. So ngayon po ang current budget na na-approve ng DBM ay 903 million. Yes. And sabi po ni spokesperson Castello, for additional employees daw po and other IT equipment, yung sa cost na yun. So saan po gagamitin exactly yung IT equipment? Tsaka ano po yung purpose ng additional employees? It is best since the office of the Vice President already has a spokesperson, no? And she has been allowed to discuss matters regarding Ganyan ang sagot. everything about the office. So let's just direct the questions to her when she does her press con. She will conduct a regular press con. VP, I know this question has been asked many times. Yung impeachment na nakahang pa rin sa'yo, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries of the... Pag matalino talaga, hindi sumasagot sa lahat ng tanong, Hindi, kasi, halimbawa, yung tanong na yung, about do sa office, alam mo yun, parang, meron na po talaga tayong spokesperson, so siya na lang pong sasagot doon. Hindi katulad ni Aling Claire, kahit anong tanong, may opinion siya. Kahit iba na yung tinatanong, sasagot pa rin at sasagot siya. The fund? It can be very well addressed during trial. So, our lawyers are preparing for the trial. Tulad niya, regarding impeachment, ang sagot niya, yung lawyer ko, yun ang pagdating sa trial, yung mga lawyer ang sasagot, hindi ako. And collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. But let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who worked in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So it can be deduced that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So, let us wait for the trial
And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait. Ayan ang maganda. Ayan ang maganda. Alam mo kasi marami nagsasabi, once and for all, 'di ba? Kailangang sagutin ni VP Sara Duterte about the confidential fund, bla 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 bla, ganyan. Pag hindi niya masasagot 'yan, it will hunt her until 2028, 'di ba? Yan sinasabi nila. Ang ganda na sinabi ni VP Sara Duterte. Just in case hindi matuloy ang trial because the Senate will say that there will be no jurisdiction yung ang 20th Congress. Kasi yun ang possible eh. Yung kung tatanggapin ba ng 20th Congress ng Senate yung impeachment na nanggaling from the 90th Congress. Okay. So just in case magkaroon ng sapat na boto regarding that, ang sabi niya, sasagutin ko pa rin. So, let's wait. Kung sa tumuloy ang impeachment, sasagutin ko sa impeachment. Kung hindi tumuloy sa impeachment, sasagutin ko 'yan hindi sa impeachment, sa labas. At ito ang sasagot, sabi nga niya eh. Merong akong expert pagdating sa intelligence community which is kilala ng mga lahat. At masasabi nating meron pong karapatan. Hindi lamang po yung mga katulad ni Dilima. Nasagot, akala mo. At saka yung yung palingkerang congressman na nasosobrahan ng sunscreen. Hindi ko alam kung sunscreen o yan yung nilalagay sa mga makeup sa mga sa mga JTV. Kasi puting-puti yung pagmumukha niya eh. Hindi ko na lang papanggitin yung pangalan niya ha. Hirap na, mamaya mapagtripan na naman tayo. Hindi, mula ngayon, di na ako magbabanggit ng pangalan. Bahala na kayo manghula kung sino. Hindi, biro lamang po yun, ha. Hindi, totoo po, ha. Oh, anyway, eto nga yung sinasabi niya, sasagutin ko yan. O, sandali, Banat Bay, asan na yung konfrontasyon? Sandali lang, mag-isa. Mag-antay kayo. Eto na, darating na. May kukompronta kay VP Sara Duterte. Relax! Natin. What will happen to the articles of impeachment. Ma'am, regarding naman po sa case ng inyong ama. So, yung defense team po, si Attorney Kaufman, he seeks to present po yung Senate findings ng committee po or ng panel po ni Senator Amy Marcos. So, napag-usapan po ba ninyo yun ni Senator Marcos nung magkasama po kayo sa Malaysia? Tsaka, sa tingin po ninyo, ano po ba maging epekto nitong paggamit kung papayagan po magamit itong panel report dun sa ICC case? I've not discussed the findings of the committee of Senator Marcos with her. I do not know. They had a private meeting. Attorney Kaufman and Senator Marcos had a private meeting here in The Hague when she came for the rally. And I do not know what they discussed. And Attorney Kaufman is careful as well on what he discusses with me because there are some things, there are many parts of the defense strategy that are confidential and are privileged between the lawyer and the client. Ma'am, kumusta po pala yung inaayos niyong oath-taking for mayor of your father? Is it going to happen? Hindi po ako nag-aayos ng oath-taking niya, ma'am. Inaasikaso po yon ng kanyang mga abogado sa Pilipinas. So, hindi ko po alam kung anong update ng mga lawyers niya sa Pilipinas. Andito po ako para bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta. VP, can I ask a question? Nakita niyo po yung mga evidence ni Auntie Claire Castro na half of the evidence po is blanco, na mga barangays that free, drugs-free daw po dito. Tapos na masyado daw makapal yung mga list, pero half of that is empty. Ano po masasabi niyo na? Well, it's not surprising coming from the administration, no? They fabricate many things and many accusations. So I would not be surprised if they fabricate data with regard to the drug situation. Sakto ko to siya bitin ng fake news.
Uh, absent a law on fake news, kung ano yung hindi totoo, hindi truthful, and faithful to the facts, that would be fake news, yes. VP, I know we ask this all the time. Meron po bang mensahe si President Duterte sa mga kababayan niya? Kanina, masyadong mahaba kasi I'm sorry ha. Kanina, he had message for everyone. But it was so long and somehow hindi ko na nakuha lahat. I'm so sorry. Pero VP, to follow up on that, is our former president ever tired of us asking about his message to us? Kasi merong nagtanong, VP. No. I ask him his message every day. Pero gist ko na lang yung kanina na sinasabi niya ha. Sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, he was directing it to my son actually, sabi niya, not all people in detention are banned. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a hold-upper, I am a thief. I am here because I did things for my country. And I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. So yun yung gist ha. Medyo mahaba yun kanina. Pero VP, pwede ako magtanong tungkol kasi kaibigan mo si Amy Marcos. Ayan na. Relax, ha? Ayan na. Nagiinit na. Ito na ang konfrontasyon. Pakinggan nyo, ha? Chatomate. Kasi palagi ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa... Meron pang padinig. Si ate. Kasi lagi ako nandito, wala naman nagtatanong nito, eh. Hindi, ikaw na! Ikaw na nagtanong. Hugot ang tawag doon, hugot. Hindi, alam mo, mga kababayan talaga natin, talagang no? Kasi depende sa pinanunood nila. Alam mo, pag ang pinanunood mo medyo toxic, magiging toxic ka na rin. Asahan mo yan, daladala mo yan sa pamilya mo. Sabi ko sa inyo. Sabi nga nila, garbage in, garbage out. Kung ano yung inilagay mo, ipinasok mo sa katawan mo, yun ang lalabas din sa'yo eventually. So if you are full of love, definitely, kasi may nagmamahal sa'yo. Kaya ka full of love. Pula, as in P. Full of love. Pero kung puno ka ng katoksikan, malamang pinanunood mo lagi toxic. O mamaya ang kausap mo lagi toxic. Malalaman mo yan. Di ba? May mga kaibigan ka na ang saya-saya, ganyan-ganyan. Kasi masaya sa pamilya nila. Pero pag yan, buringot. Naku po, asahan mo, asawa niyan, ninanag yan araw-araw. Kaya yan, buringot. Panoorin na natin. Ang dami mong daldal, banat bay. Hayop ka. Dalawa ninyo. Yung nagpunta ka sa Villamor Airways, natanong... Airbase, hindi po airways. Ang airways po, daanan ng hangin. Airbase. Daanan po, yun, base, lagayan ng mga aeroplano ng AFP. Airbase, okay? Base. Ano ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok eh. Tapos yung si Alpotera nakapasok. Ito yung sinasabi kong minsan, ilalagay nyo rin sa tama yung Ang ganda sana ng tanong niya eh. Di ba? Ano yung tanong niya? Kasi ma'am, marami pong nagtatanong na bakit po nung panahon na nasa airbase si Pangulong Duterte bago siya dalhin sa dahig, hindi natin narinig o umimik si Amy Marcos. Di ba? Although the question is correct, but it is directed to the wrong person. Bakit? Dapat lang tinatanong si Amy, hindi siya. Sandali, ano naman ang masasabi ng ating Vice President tungkol doon? Again,
You know na yan ang isa sa mga argument na sinabi ko noon. Na, at yan din po ang argument ni Attorney Panelo, na it was too long. From the morning until in the evening, hindi nakita natin si Senator Amy doon o the effort man lang ni Senator Amy. And we question that. Okay? But asking that to Vice President Sara Duterte is very wrong. Bakit po? Hindi naman po siya si Senator Amy. Layo naman ang mukha ni Senator Amy tsaka ni VP Sara Duterte. Si Senator Amy mukhang Indian. Anong Indian? Indian mango. Gago! Kayo talaga sa sama ng mga ugali ninyo. Nabasa ko lang yun. Sabi nila, di man Pilipino yan eh. Mukha siyang Indian. Anong mukhang Indian? Indian mango. Mga gago rin talaga mga Pilipino. Nabasa ko lang po yun. Si Ma'am si Ma'am BP Sara Duterte, ang ganda-ganda niya, ma'am. Ay, sobra yan. Pag nakita niyo sa personal niya, nakaka-struck. Yun lang ang tanong ko. Kasi Tapos, isa pa to. Talagang ipapasok mo pa yung Alpotera. Paulit-ulit na yung Alpotera. O, sa mga nakikinig po, ha? Ulit-ulitin natin. Yung sinasabi nilang si Alpotera ay si Jazz. Si Jazz po ay protocol ni Pangulong Duterte.